Hollywood TV. At medyo mabilis na dumating ang bukas. Kinakabahan si Irish. Tinawag pa ni Diana si Alexander para mapatahimik niya si Irish pero hindi niya mapigilang mag-alala. Alam niya kung gaano kagalit ang kanyang ina. Tinawagan ni Grace si Diana noong 8:15 AM para i-set up ang meeting na gaganapin sa alas 9:30 sa kanyang bahay sa almusal. "Calm down, princess. Everything's gonna be good," sabi ni Alexander sabay halik sa likod ng kamay niya. Tumingin siya sa mga mata niya. "Paano kung hindi ka niya matanggap? Tayo. You mean so much to me and I want her to give her blessings, Alex." Hinalikan niya ang malarosas nitong labi para pagaanan ang nagngangalit niyang mga ugat. "I love you, princess. That's all that matters. Kung hindi niya ako matanggap, then I'll figure out our next move. But for now, we'll just cross our fingers and hope for the best. I love you too, so much. I pray my mom gives her blessings." Napabuntong hininga siya at lumapit sa kanyang lalaki, nilalanghap ang panlalaki nitong cologne. That was like the best smell ever. Pumasok si Diana sa kwarto. "We need to get going, lovebirds. Hinihintay na tayo ni Tita Grace." "This is it, Irish. Huwag kang matakot." Tumango si Irish at pinagsalikop ang kanyang mga daliri sa lalaking mahal niya habang naglalakad silang lahat palabas. Ang 40 minutong biyahe ay nakamamatay na tahimik at si Alexander ay nagmaneho gamit ang isang kamay, ang isa niyang kamay ay nakahawak kay Irish. Huminto sila sa Adams para kumuha ng cheesecake at bagel. Ayaw nilang magpakita ng empty. Nang tuluyan na silang huminto sa harap ng bahay, huminga ng malalim si Irish. "Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na pumasok ako. Hindi ako inimbitahan ng mami mo," mahinahong sabi ni Alexander sa kanya. "Hihintayin na lang kita dito sa labas, baby." Nanlaki ang mga mata ni Irish at umiling. "No, kailangan mong pumasok. Kailangang makita tayo ni mami na magkasama. Plus it's gonna be unfair if you stay out here while we're in there having breakfast. Wala ka pang pagkain." "I'm not complaining, princess. Plus, I'm not hungry. Go on in." Isang matamis na ngiti ang isinalubong niya rito. She pouted at binigyan siya ng malungkot na tingin. Ungol ni Alexander, "Wag mo akong tignan ng ganyan, baby." Lalo niyang nilakasan ang pagpout at malungkot na tingin. Itinaas ni Alexander ang kanyang mga kamay bilang pakunwaring pagsuko. "Fine, and if anything goes wrong, ipipin ko ito sa iyo." Nagbabala siya. Humagalpak ng tawa si Diana na kanina pa nanunood ng palabas. "You two are the cutest. Geez, I wish my boyfriend can give in to my demand so easily." Namula si Irish at niyakap siya. "Thank you so much, Diana. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. I really appreciate your efforts." Diana smirked proudly. "You're welcome, bestie. Now let's go meet your mama," sabi niya, naglakad papunta sa pinto at nagbell. Pawisan ang mga palad ni Irish at nang mabuksan ang pinto ay halos mapatalon ito. Lalong gumaan ang loob niya nang makitang lola niya ito. "Nona," napabulalas siya sa tuwa. "Oh dear," Lola was surprised. Napaatras siya. "Sweet baby Jesus. Irish, hindi mo lang ako tinawag na Nona, di ba? Akala ko sinabi ni Grace na wala kang maalala o kahit sino. O nananaginip ba ako? Siguro ako, ang mga gamot na iniinom ko kamakailan. They are the cause of." Humagikik si Irish at hinila ang kanyang lola sa isang mahigpit na yakap. "No, Nona, hindi ito ang iyong gamot at hindi ka nananaginip. I actually lost my memory. Thank goodness nabawi ko ulit." Maya-maya, narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Mama, is everything alright? Ilang minuto ka na sa pinto. Sinong nandyan?" Tuwang-tuwa si Nona. "Bilisan mo, Gracie, andito na si Irish. And there's good news." Dumating si Grace sa pintuan, sabik siyang makita si Irish at humingi ng tawad sa pananatili niya sa Texas, ngunit nang makita niya si Alexander, nagbago ang kanyang kalooban. Iniwas niya ang tingin sa kanya. "Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sayo na layuan mo ang anak ko, di ba?" Bago pa makapagsalita si Alexander, pumasok na si Nona. "Come on, Gracie dear, leave the poor guy alone for now and interrogate him later. The food's gonna get cold." Natukso si Grace na patahimikin ang kanyang ina, ngunit alam niyang hindi niya kaya. Ngumuso siya at naglakad papasok ng bahay nang hindi man lang niyayakap si Irish gaya ng plano. Ngumiti si Nona sa tatlong nakatayo sa kanyang harapan. Si Alexander na may hawak na cheesecake at bagel ay inangat ito at ngumiti kay Nona. "Forgive me for showing up at your doorstep unannounced, ma'am. And here, we got some additional food." "Oh," namula si Nona sa karisma at accent ng binata. "He was too damn cute. And she wished she was still young,
at nagkaroon ng mga charms upang makuha ang kanyang puso. Napahagikik siya sa sarili niyang kalokohang mga iniisip, for crying out loud, ang lalaki ay malinaw na 40 o isang taon na mas bata sa kanya. Kinuha niya ang basket sa kanya at ngumiti. "Oh sweet boy, it's fine. You can show up unannounced at any time. And thank you for this." Si Diana na napansin ang reaksyon ni Nona kay Alexander ay nahirapang hindi tumawa. Everyone could trip for the guy's hot looks. Napansin din ni Irish at kinurot si Diana at pareho silang humagalpak ng tawa. Lalong namula si Nona sa kahihiyan, at pinauna ang daan papasok. Lumingon si Irish kay Alexander. "There's no denying it, my Lola is so into you, Mr. Black." Nakangiting sabi niya. Nagtaas ng kilay si Alexander na may gwapong ngiti sa labi. "That's the effect I have on them ladies, including the mamas and grandmas. But sorry for Nona, I'm not into her, I'm into the second mini version of her." Aniya, pinalalim ang accent at naging dahilan ng pagtawa ng mga babae habang papasok silang lahat. Nakaupo na si Grace sa mesa na 4 na upuan lang ang laman. Maliwanag, mayroong lugar para lamang sa 4 na tao at hindi kasama si Alexander. "May lugar para sa 4 na tao lang," sabi ni Grace na nakatingin sa mata ni Alexander. Nang makita ito ni Diana, alam niyang may kailangan siyang isipin. Nagkunwari siyang nakatanggap ng mensahe. "Oh shoot, nag-text si Dad. Gusto niya kumuha ako ng file sa bahay at dalhin sa office niya. Hindi ba ito makapaghintay hanggang matapos ang almusal?" Tanong ni Grace na nakakunot ang noo. "Yeah, can't it wait?" Tanong din ni Irish. Umiling si Diana. "No it can't, you know how my dad is." Sabi niya sabay halik sa pisngi ni Irish at nagpaalam na sa lahat at umalis na. Ngumiti si Nona kay Alexander. "4 na tayo ngayon. Perfect for the table. Umupo ka sweetheart," sabi niya at tinuro ang upuan sa left side niya para kay Alexander. Tumango siya bilang paggalang at umupo. Umupo si Irish sa kanang bahagi, nakaharap kay Alexander, at ang kanyang ina sa ulunan ng mesa. Sinabi ni Nona ang biyaya bago kumain at inihain ang pagkain para sa lahat. Sa mga oras na ito ay pinandilatan ni Grace si Alexander, ngunit nanatili itong cool at nakatingin lang sa kanya na parang nag-aaksaya ng oras. "Mommy," tawag ni Irish at ibinalik ni Grace ang atensyon sa kanya. Sa lahat ng ito, hindi alam ni Grace na nabawi ni Irish ang kanyang alaala. "Mommy, naalala ko." Noong una, hindi naintindihan ni Grace ang sinabi ng kanyang anak. "Ha?" She smiled sheepishly. "I remember everything, Mom. From back in Ohio till we moved here and every other thing. I really do remember, Mommy." Automatikong tumulo ang luha sa mga mata ni Grace at tumayo siya. Ito ang himalang ipinagdarasal niya. "You do. You really do." Tumango si Irish at tumayo din. "I do, Mommy." Niyakap siya ng mahigpit ni Grace, lahat ng galit na naramdaman niya kanina, kusang naglalaho. "Salamat. Paano nangyari ito?" Ito ay isang himala. Humiwalay si Irish at tumingin sa mga mata ng kanyang ina. "Himala talaga, Mommy. And most of the thanks goes to Alexander." Napuno ng katahimikan ang silid. Lumayo si Grace at tumingin mula kay Irish to Alexander at pabalik, habang si Nona ay nakatingin sa eksena, walang salita. "What do you mean the thanks goes to Alexander? He's the guy who made you suffer." "I know, Mom. However, he's still the guy who helped me out when doctors could not. The least you can do is be grateful." Lantara na sinabi ni Irish sa kanyang ina. Biglang sumakit ang ulo ni Grace at napaupo. Hindi siya makapaniwala dito. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Alexander. "Ikaw?" Nakatitig lang si Alexander sa kanya. Kung hindi payag ang babae na kilalanin siya, hindi niya ipipilit ang sarili. Itinulak niya ang kanyang upuan at tumayo, nakatingin kay Irish. "Pupunta ako sa mansion. Tawagan mo ako kapag natapos ka na dito, susunduin ka ni Cheng." Aniya, saka tumango kay Nona at tumalikod na para umalis. Ang lakas ng loob ni Grace. Galit na isip niya. Hindi nakaimik sina Irish at Nona habang pinagmamasdan si Alexander na paalis. Tahimik na umiiyak si Irish. Napatingin sila kay Grace na umiwas ng tingin. Binuksan ni Alexander ang pinto at lumabas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kotse niya, sinusubukang maging cool. Akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang sasakyan, narinig niya ang boses ni Grace. "Wait!" Lumingon siya at pinagmasdan ng babaeng naglalakad palapit sa kanya. Ang hindi niya inaasahan ay yakapin siya nito ng mainit na yakap. "Thank you so much. My goodness, that guy went all the way to get you the latest Louis Vuitton matching heels and clutch. Shit, it looks so damn expensive. Like someone's monthly salary and more." Bulalas ni Diana habang tinatabi ang unang kahon na binuksan niya. Kinuha niya ang susunod na kahon at hinila ang ribbon, nakangiti. "Sana may kapatid siya cause I'm super available and open to this sort of pampering."
Geez, I'm already jealous of your date tonight. I can't believe he said he wants to take care of everything you wear tonight. Natawa si Irish sa baliw na kaibigan. You're crazy you know, but I think he has a brother. Alessandro. Pumikit si Diana at pumikit. I think I just had an orgasm. Even his name sounds hot, bitch. Anyways, it's not about me having an orgasm today, it's about you. Namula si Irish at tumawa. I'm exchange you for a can of tuna anytime any day. You're so crazy. It's just dinner, at the rooftop of, what's it even called? Paraiso. Nanlaki ang mga mata ni Diana at napaawang ang bibig. Paraiso, sa English, paradise. It's the newest and best restaurant in town. And if you said the rooftop, then guys are you guys about spend about $25,000 tonight? Umikot ang mata ni Irish habang hinihila ang kahon na matagal nang sinusubukang buksan ni Diana. I don't even know the place and it can't be that expensive. We're just having regular dinner. I plan on eating just spaghetti and pork sauce, she said and opened the next box. Sa pagkakataong ito, nakaawang ang bibig niya habang nakatitig sa magandang dress sa kahon. Ito ay isang matangkad na kulay rosas na evening gown na dumaloy pababa na may mga biyak sa magkabilang gilid upang ipakita ang magagandang mahabang binti ni Irish. Mayroon na itong built-in na bra at may lacy sweetheart neckline. Maging ang tela ay mukhang mahal. Ang tag ng presyo ay nakadikit pa rin dito. Nang makita ni Diana ang presyo ng gown ay hindi siya nakaimik. I think you should take another bath before wearing these. Sweet baby Jesus, this dress is so fucking expensive. It's unbelievable. Tumango si Irish. Sumasang-ayon ako sa iyo. Napakataas ng presyo para sa isang damit. Pero hindi ako naliligo, o baka malate ako. Ngayon, buksan mo ang huling kahon at pagkatapos ay simulan mong gawin ang aking buhok gaya ng ipinangako mo. Nang buksan ni Diana ang huling box, may isang pares ng diamond earrings at isang matching necklace na mukhang pare-parehong mahal. Jeez girl, how rich is this guy? It's like you're going for your own wedding, bitch. I can already picture you in this beautiful dress. Ani Irish, hinahangaan ang lahat ng magagandang bagay na binili ni Alexander. May note sa ilalim ng box. Kinuha ito ni Irish at namula siya habang binabasa. Hi princess, it's been long since I went on an actual date. I'm so nervous. I really can't wait to see you tonight, love Mr. Black. Kinuha ni Diana ang note sa kanya at binasa ito, nakangiti sa cuteness. Bro, I totally love it when guys admit they're nervous for dates. And to think Mr. Black, ang sinulat niya at hindi Alex, how romantic. Todo ngiti si Irish. Bumilis ang tibok ng puso niya sa sobrang pagmamahal niya sa lalaki. We have to get me ready right now, isang oras na lang andito na si Alexander. That's right babe, let me get straight to work. Naglight ng natural makeup si Diana kay Irish at isang maganda at klasikong messy bun. Nang suotin ni Irish ang gown, sapatos, at alahas, talagang kapansin-pansin ang hitsura niya. Ang kanyang blonde tendrils ay tumalbog at nagpaganda sa kanya. Oh, napakaliwanag ng kanyang baby blue na mata at punong-puno ang kanyang malarosas na labi. Marahang pinunasan ni Diana ang peking luha sa kanyang mga mata. My goodness Irish, you look so beautiful. Super gorgeous. I could turn gay for your sake, but nah, I prefer dicks. Humagalpak ng tawa si Irish na kanina pa nag-e-enjoy sa magandang maikling talumpati. You're a crazy girl Diana, but I love you nonetheless. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell at nagkataon na ang bagong telepono ni Irish ang naghudyat ng pagpasok ng bagong mensahe mula kay Alexander. I would have totally loved to come pick you up, but I can't. Shank's gonna bring you over. Please don't be mad. Love, Mr. Black. Nilabanan ni Irish ang pagnanasang malungkot. Gusto niyang si Alexander ang unang lalaking makakakita sa kanyang damit, ngunit wala siyang magagawa. Nandito si Alexander. Masayang tumalon si Diana. Sinubukan ni Irish na hindi masama ang pakiramdam. He's not the one. It's the driver. I'm gonna meet him at the restaurant. Sabi niya sa mahinang boses. Pinulot ni Diana ang malungkot na boses at sinubukang pasayahin siya. Mas romantic pa yan. Ngayon, mag-isa ka nang maglakad papasok sa restaurant habang lahat ng lalaki ay nakatingin sa iyo. At boom, hindi ka man lang interesado sa kanila, may sarili kang lalaki. Inilibot ni Irish ang kanyang mga mata. Hindi nakatulong yan, Diana. Either way, thank you. I'll see you later tonight. Nagmamadaling umiling si Diana. No way bitch, uuwi ka na kasama si Alexander. Hindi kami pumunta ni Kenny sa agent provocateur para kuhanin ka ng ridiculously expensive lingerie para lang makita mo, kailangan makita ni Alexander, bitch. Ngumiti lang si Irish at umalis na. Kung siya ay tapat sa kanyang sarili, gusto niya iyon.
Tahimik at maikli ang biyahe papunta sa restaurant at nang makarating siya sa lugar ay hindi siya nakaimik. Napakaganda nito at tanging mga mamahaling sasakyan lang ang nakikita sa labas. Miss Miller, hinihintay ka na ng Big Boss sa rooftop. May waiter sa entrance para ihatid ka. Pagpapaalam sa kanya ni Cheng at magalang na yumuko. Isang matamis na ngiti ang binigay niya sa kanya. Salamat Cheng. I'll get going now. Lumapit siya sa waiter at ngumiti ng matamis. Yumuko siya at pinangunahan ang daan. Tama si Diana, lahat ng lalaki sa restaurant ay napalingon, maging ang mga pinakamatandang lalaki. Siyempre, nainggit ang mga babae sa atensyon na nakukuha ni Irish. Pasimple siyang naglakad na nakataas ang ulo patungo sa eleganteng elevator sa dulo ng silid at pumasok. Nang bumukas ito patungo sa rooftop, napanganga siya sa ganda nito. Extremely classic, may nag-iisang mesa na may 2 upuan. 3 mahahabang kandila ang nakadikit sa mesa at isang mamahaling bote ng champagne, kasama ang 2 baso. Lalong kuminang ang mga bituin at hindi makapaniwala si Irish na magkakaroon siya ng candlelight dinner sa ilalim ng mga bituin kasama ang lalaking mahal niya. Narinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto ng elevator, hudyat na umalis na ang waiter. Tumingin siya kay Alexander, mukha siyang katakam-takam. Iniisip niya kung maaari niya itong ipaghapunan sa halip. Tinupad niya ang pangako niyang magsuot ng puti at isinumpo niya ang araw na nagsuot siya ng itim. Why it fit the guy so much? It probably hurt to stare. You're staring so hard, princess. Pang-aasar ni Alexander, pinagmasdan ang mga mata mula ulo hanggang paa. Sinubukan niyang panatilihing buo ang kanyang dibdib. Boy, gusto ba niyang makipagtalik sa kanya ng masama? Ang sexual na pagkahumaling ay napakaraming hawakan. Ngayon ikaw ang nakatitig, Alex. Nakangiting sabi ni Irish. Humalakhak si Alexander. It's impossible to not stare. Nakita mo na ba ang sarili mo? Mas maganda ka kaysa sa babaeng nasa kanan mo. Nalaglag ang puso ni Irish sa kakaisip sa ibang babae sa rooftop, lilingon na sana siya at makikita ang babae ngunit pinigilan siya ni Alexander. Huwag kang tumingin ngayon, mapapansin niyang nakatitig ka. I bet pinagtitinginan siya ng mga tao buong magdamag. Kaya dahan-dahan kang tumingin, princess. Masyadong malakas ang disappointment na naramdaman ni Irish. How dare Alexander compare her sa ibang babae? Siya ay lumingon pa rin ng maingat at dahan-dahan upang makita ang asong babae. Masyadong malakas ang pagkabigo na naramdaman ni Irish. How dare Alexander compare her sa ibang babae? Siya ay lumingon pa rin ng maingat at dahan-dahan upang makita ang asong babae. Malapit ka na, lumo ka lang prinsesa, makikita mo na siya. Nang tuluyang lumingon si Irish, hindi niya maiwasang matuwa, mapahiya, o mahiya. Dahil doon mismo sa kanyang mga mata ay refleksyon ng kanyang sarili. Paanong hindi niya napansin ang salamin nang pumasok siya? Yes princess, you're better than your own reflection. You're perfect. Nakangiting sabi ni Alexander. At dito na po, nagtatapos ang part 36 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.